Good morning and blessed Saturday, everyone. This is the first Saturday of 2024. Today is January 6. And hello sa tanan ng mga viewers nato. I am Gladys Saan from Independent Liberty Baptist Church. And thank you for supporting and always listening to our Bible study every Saturday at 10 to 11 a.m. So today's January 6, I wanted to greet Ate Rosalie Estrella. It is her birthday today and it is her 60th birthday. So pasalamat ta sa Ginoo, no? Dili tanan makabot ugingin ana nga edad. So 60 years old, welcome no sa senior citizen, sa mga senior citizen. Pero pag makita nimo sa Ate Rosalie, dili jud ka makaingon nga 60 na siya. Kay always jud ni siyang smiling and happy, and that's what keeps her young. So kinahanglan kita always jud ta malipayon no, kay ngano makatakod na siya sa mga tawo nga nagpalibot sa atoa no. Kanang makalahi ka ba, maka-change ka sa environment. So, sama sa ato ang nahisgutan, nga kita nga mga mommies, kita nga mga nanay, dapat always tang happy. We should wear a smile, no? Kay kani siya dako kaayo og kabaguhan. Kanang just a simple smile, no? Maka lahi jud siya og dating, no? Maka uplift and makalipay sa atua and makatakod pod sa uban, no? So magpadayon ta sa ato ang lesson na ata sa still in Proverbs chapter 31, no? So nahisgutan nato kung unsa day ang price of a virtuous woman. That's why we want to be also a virtuous woman. So sa niagi nga mga Saturdays pod nahisgutan nato nga ang virtuous woman mo care para sa iyahang nga family, no? Mo consider ta og field, so we consider our family our field. No, mura tag mga farmers nagtanom ta. So unsa ang atong mga itanom? Sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23, ang fruit of the Spirit ang dapat nato nga itanom ug itisok sa ato nga mga anak, no? Sa ilahang hunahuna ug kasing-kasing. Kay mao pud na ang atong anihon. So if we sow love, we will reap also love, no? So give and take. Muna nga dapat kita nga mga mama, kung unsa atong gipakita, unsa atong gitanom sa atong mga anak, mubalik ra gyud pud na siya sa ato, no? So we are now in verse 20, Proverbs chapter 31, verse 20. Mag-start ta sa verse 20. Maybe for this morning, we will just have 2 verses. So dugay-dugay no, kadili po nato siya dalion. Kay magunsa man ang magdali kayo ta nga mahuman nato ni nga chapter, but then after that wala pud day nato nasabtan, wala nato na digest og tarong ang pulong sa Ginoo. No? So dapat atong ayuhon og digest sama anang magkaon ta, di ba? So when we eat food, sa may buhaton nato, ayuhon nato og chew so we can get the nutrients, no? Mga vitamins, minerals and nutrients nga naa sa food para magamit sa ato ang body. Same also pud sa ato So ato apod ayuhon og digest, no? Ang pulong sa Ginoo, which is the food for our spirit. Kinahanglan alagaan pud nato tong espiritu. Dili kay puro lang kaita physical, no? Puro lang physical ang ato ang ginahuna-huna. But kinahanglan i-consider nato ang ato nga spirit nga ato adjud kanunay pakanon sa pulong sa Ginoo para kita mo grow. So ayun nato digest ang pulong sa Ginoo. Please open your Bibles in Proverbs chapter 31 verse 20. So giingon diri, she stretcheth out her hand to the poor. Yeah, she reacheth forth her hands to the needy. No? So kinahanglan di ay kita nga mga women para mahimo ta nga virtuous woman, kinahanglan kabaluta mutabang. Gibutang diri, she stretcheth out her hand to the poor. We must always have a ready nga hand, no? To lend. We must always be ready to lend a helping hand.
O kinanan paspas dayon ta nga mutabang. Dili kay malipay noon ta sa kadautan sa ato nga neighbor tapos ato pa yung ipanabi, no? Kundili ato sila tabangan. So kita nga mga believers, kita nga mga Christians nga naa ang Ginoo sa atoa, naatay kaalam sa Ginoo, ato silang tabangan, hawason nato sila from this darkness, no? Kinahanglan nato sila nga tabangan kay daghan kaayo ang nanginahanglan sa atoa nga tabang. So daghan din ha mga women no or mga mommy or mga wife nga dako ang problema sa ilaha nga family. Mao gani ni nga naatay Bible study group no for women kay para ma-cater ang mga needs no sa ato ang mga wife no atong hisgutan unsa unday nato nga para malig-on ta maayo ta nga support para maunsa nato pag nurture ang ato nga family. So giingon diri nga kinahanglan ang ato nga kamot mutabang daw sa poor. She stretcheth out her hand to the poor. So tabangan nato ang mga poor, no? Kaning poor na apoy poor nga kanang walay makaon, no? No poor sila sa financially o sa material blessings. Pero aduna puy uban in the spiritual sense, kani pong poor, they are poor in spirit. So napoy mga uban nga poor pud no kay nga naman spiritually poor pud sila. Wala sila spiritual blessings. Munang wala sila kaalam sa Ginoo. So muna ang ato pud silang tabangan. That's why we have to spread the word of God para makabalo pud sila ug makaangkon pud sila sa panalangin nga ato ang nga naangkon. O di ba nindot kayo ato nya mahibal-an sa mga panalangin sa Ginoo, no? So she reacheth forth her hands to the needy. So kay bitaw mas mahinumduman nato ang mga tawo nga hatagan nato. Ay tagaan nako si Mayor aning ako ang kuan naglitsyon birthday. Kisang imbitahon. Ay imbitahon nako si Mayor kay dako kay nagtabang si Mayor sa ako. Ay imbitahon nako tong kuan dako og ranggo sa DepEd kay para makasulod ako ang anak sa kuan sa DepEd pod. Usahay mutabang ta or muhatag ta tungod kay we are expecting something in return. Kinahanglan kung muhatag ta dili ta mag-expect noon sa gani ang giingon diri she stretcheth out her hand to the poor sa mga nanginahanglan. Kato mga dagkong ranggo, kato mga dato nanginahanglan ba sila sa ato ang tabang dili kay nanubra no? Kintahay financially pero nanginahanglan pud na sila sa ato ang tabang spiritually o kay daghan pud nga mga dato. Nga naman, sobra kaayo sila ka-particular, sobra kaayo sila nakafocus sa ilaha nga kayamanan, pagpadaghan og kwarta, muna nga malimtan pod nila no ang pulong sa Ginoo. Pero kung muhatag gani ta, kung help gani ta, dili ta mag-expect nga naatay makuha og balik. Muna ang tinuod nga pagtabang, no? So, makita nato diri, no? Nganong kinahanglan tamutabang because we believe nga no man is an island, di ba? Kinahanglan jud nato og tabang, dili nato kaya ang tanan. Pareha sa simbahan, pwede ba day nga si pastor lang tanan ang trabaho? Dili no? So kinahanglan nato og tabang. So giingon diri sa Ecclesiastes chapter 4 sa verse 9, two are better than one because they have a good reward for their labor. And then sa verse 10, giingon diri, for if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Gani na nga kinahanglan magtinabangay. So kita nga mga asawa, no, kita nga mga wife, number one jud kinahanglan nato tabangan ang ato nga bana, di ba? Mubitaw nang gitawag na siya og ato ang partner, ang atong helpmate. So dapat mutabang ta, dili man always no nga ang ato nga bana. Although sila ang mas stronger, kita ang weaker nga vessel, na ay moabot nga panahon nga maluya pud na sila. And kinahanglan pud og ato nga support, kinahanglan pud og ato nga encouragement. Munang giingon sa verse 9, two are better than one.
Sa verse 10, for if they fall, namang mo abot nga panahon nga, makuan po na sila, maluya. So the one will lift up his fellow. So muna ang mag-asawa, mahimo nga strong tungod kay magtinabangay. And two are better than one. So kita nga mga asawa, kinahanglan always ready ta, no? Nga mo help, nga mo tabang, dili kay pasagdaan na nato atong bana. Nakakita ta atong bana nagkalisod diha sa panginabuhi. Sumayon putag ay muna kanang kuan sala na nimo tan-awa ra ka, ing ana ra gyud ka. Dili ka maka-provide sa panginahanglan nato. O unya daghan padayon kag mga ipang demand. Kay envious kay ka og heart kung unsay naa sa neighbor, gusto pud nimo naa nimo, no? So diling ana, kinahanglan nga magtinabangay, kinahanglan ready ta mo help, no? Stretcheth out her hand to the poor and reacheth her hands to the needy. So bisan kinsa nanginahanglan sa atong tabang, ato ang tabangan. So dili ta magpili og kinsa ang ato ang tabangan, no? Nga ang tabangan lang nato kanang makahatag pud og favor sa atoa og balik. So atuan ang basahon nga unsa di ay dapat kung muhatag ta, no? How nga ma-bless ta sa Ginoo kay kani manggong muhatag ta, no? It is better to give than to receive jud, no? It is in the Bible. So unsaon di nato kung kita muhatag, no? Sa diet angay nato nga buhaton. So giingon diri sa Matthew chapter 6. Let us start in verse 1, no? So ingon ani di ay pag mo give ta, unsa di ay pag kita muhatag. Matthew chapter 6 verse 1, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. So giingon diri nga kung muhatag daw ta sa ato ang limos or anything nga ihatag nato, no? Unsa daw? Dili atubangan sa daghang mga tawo aron makita nila. Ngano manggod pakitang tao. So maybe sa uban nga mga tawo ay maayo jud kay na siya buutan kay ngano gusto manggod nato nga ma-appreciate ta, no? So pag di ta ma-appreciate, di ta ganahan na muhatag. So dapat di ay nga kumuhatag ta dili pakitang tao kay ang Ginoo nakakita sa atoa nga kasing-kasing, no? Marid jud na sa Ginoo kung naghatag manggaling ta nga dili kinasing-kasing, lahi ang atoa nga motive. So nakita na tanan sa Ginoo. Muna giingon diri, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. So dili di ay nato na buhaton. Unya karon makit-an man dayon nato sa kuano, sa social media, sa Facebook o nanghatag kag limos kay wa na ka nakahurot sa imuhang Jollibee, imuhan na lang gi take out. Nya pagka man nakakita kag manlimos, so gihatag tud nimo. Okay, that's good. Pero nagunsa dayon ka? O nag-selfie dayon ka, dayon post dayon. 'Di ba? Gamay ra gani kay atong gihatag, wa na nang hinambog na dayon ta, no? Samot na karon, easy kaayo manghinambog kana lang sa Facebook o bantayan nato, makita kaayo ato ang batasan unsa nang diha sa Facebook, manghinambog ta, no? Magpasalamat ta kunuhay sa Ginoo pero dili jud ang Ginoo ang nahimaya. Pasalamat nga kuan. Ay pasalamat ko na honor ako ang anak ko. Dayon imuha pa jung i-compare sa uban. Lahi naman, no? Mayo man na nga nagpasalamat. Pero kung wrong ang motibo sa imo ang heart, no, makita din ha, dili na mahimong panalangin sa uban nga mag-glorify nila ang Ginoo kundili atuan ng kaugalingon ang atua nga gi-glorify. Muna nga kinahanglan, kumuhatag day kuno ta, dili nga tuyuon nato para makit-an nga nihatag ta. Muna siya naa sa Matthew chapter 6, no? Verse 1. So take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, klaro diri, no? Ye have no reward of your Father which is in heaven. Verse 2, therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee,
as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. So sa verse 2, giingon diri nga, dili daw ta magpatingog, no? Do not sound a trumpet before thee. O, pareha lang sa social media. Di man literal nga nag-blow ta og trumpet or turutot. Especially nga bago pa ang kanang kuan, New Year. No, dili pasabot nga mag-blow ta og kanang kuan, turutot, di ba New Year? O, na kuan pud to nato, no? Nastoryahan pud to nato, no? Nga kuan, dili ta anang tradisyon nga magbanha-banha, no? Nga muna makapawala sa daotan nga espiritu, muna itong nahisgutan atong kuan last Saturday nato. So dili ingon ana nga magbanha og trumpet literally, no? So ang pasabot ani nga dili nato ipang storya o tabang tuod ka, ay kato si kuan, ako ba itong siya gibisita sa hospital, ako siyang gitagaan og kwarta o ako to siyang gitabangan, tapos isulti pag yud nimo kung unsa pa yun ang imuha nga gipanghatag, pila ang amount. So giingon din ha, no? Ingon diha sa verse 2, verily I say unto you, they have their reward. Una na sila yung reward. At sa mga ilang reward, katong dungog nga ilaha nga nakuha, no? So kung red letter edition ang inyong nga Bible, these verses are in red. Kaya nga no, kani siya gisulti ni mismo ni Jesus Christ sa dihang naa siya diri sa kalibutan, no? So kung muhatag di ay ta, dili nato ipakita sa ubang tawo, no? Dili pud nato nga ipang post, no? Dili pud nga ato nga ipang storya. Kaya nga no, wala daw tay reward. Sumuday ni dapat, no? Ang ato nga buhaton nga kung muhatag ta, tinud-anay nga paghatag. Ang ato ang tumong is not to glorify ourselves, but tabangan jud tong nanginahanglan sa tabangan naman. Because naa nato ang fruit of the Spirit. And one of the fruits of the Spirit is love. No naatay gugma, the love and joy in giving. O muhatag ta, mutabang ta, no? So verse 3, still in Matthew chapter 6 verse 3, ang giingon diri, but when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. Mo di ba? Na hisgutan naman pud nato ni sa una. Murag imposible jud na siya mahitabo kay ngano man. Kung nihatag daw ang imuha nga left hand, so ayaw daw pahibaw imong right hand. Is that possible? Murag dili no kay part of one body. Ang mind baya nakabalo kung unsa ang gibuhat sa left hand o sa right hand. Pero gi-exaggerated ni nga sa ato pa, di manggani nimo ipahibalo sa pikas nimo nga kamot, di labaw na sa imong silingan. Labaw na sa ubang tawo. Diba? So dili jud nato ipanabi sa dihang kita ni tabang or naabatay gihatag, no? Kay dili malipay ang Ginoo ana. Ngano man, dili naman nato gi-glorify ang Ginoo kung dili ang ato nga kaugalingon. So munang uban mo donate sa simbahan pero ilaha nga ipa-mention jud ang name, kung dili gani ma-mention maglain na dayon ilaha nga buot. Ngano man, sa ato pa, ang ilaha jud ay nga tumong is dili paghatag. Kung dili, gusto na jud nila nga mapasidunggan ang ilahang kaugalingon. No? So, there is a verse 4, Matthew chapter 6 verse 4, that thine alms may be in secret. O, secret day na nato. And thy Father, no, our heavenly Father, which seeth in secret himself, shall reward thee openly. Muna nga, ihatag nato, sikreto, ayaw lang pagbanha, no? So, nalipay ko sa mag-asawa nga niduol sa akua atong Thanksgiving, no? Ningon jud sila nga, pwede dili lang i-mention ang amuang name. Okay na ay prayer ang simbahan tungod kay wala tay printer, no? Natay karaan kayo nga printer pero naguba.
So nagpray ta and nag-raise ta ato og funds para magkaroon ta og new printer nga magamit para sa ato ang buluhaton, no, sa atong ministry. So giduol ko nila after lunch and then niingon sila nga muhatag sila og printer o brand new, no? Gihatag nila ang full amount nga kinahanglan, not just the partial but the full amount, no, sa printer. And sa paghatag nila ila pa yung gipangutana unsa ka nga printer ang gusto nga kuan model nga gusto ni Pastor John, no? Oh, so ingon po si Pastor John, kani ang amo ang prayer but not necessarily kadili biya pud ta mo demand, no? So dili po na maayo nga magdemand ta nga mo jud ni siya nga model, mo jud ni siya nga kuan, no? So kung unsa ihatag sa Ginoo. And so sa ilaha nga kuan nga kasing-kasing o dako og gugma nga kasing-kasing para sa buluhaton, so ilahang gihatag ang full nga amount. So kabalo mo kung kinsa mo and God bless you richly. So dili lang sila og daghan pa kaayo nga ato ang mga members diri sa church nga willing kaayo, no, nga mutabang sa buluhaton. So salamat kaayo sa inyo nga gugma sa pagtabang ni ana. So munang pasalamat kay ko na po yung mga women nga niduol sa ako pagkahitabo sa ato nga Thanksgiving, nakakita sila sa daghan nga kakulangon. Ay, muni ato ang paliton sa sunod, no? Kini na aday tay tapok-tapok, wala day tay mga gamit. Oh, so ingon pud sila, una na silang heart and nanadaan sa ilang prayer. Sige lang kay moabot no nga kwarta, magpalit ta ani, magpalit ta ana. So salamat kaayo, no, nga adunay gugma sa buluhaton, no? Kadili nga magpalit ta og mga luxurious kaayo nga mga things nga naman. Oh, para lang sikat ta, para ingnon ta nga asinsado gyud ta, no? And makalamang ta sa uban. So dili dapat ingon ana kay masuko jud ang Ginoo. Ngano masuko man ang Ginoo? Because that is pride. Unsa daening pride? Ang pride is extreme love and focus to one's self. Puro ako. Nawali na ni Pastor John. I, puro I. Kinsa man na siya? Ang Satanas, muna magbantay ta sa ato nga pinulungan kung puro na lang ay ako, nako. Nga naman na, nakafocus kaayo sa kaugalingon. So extreme love and focus to oneself is pride. Dapat di nato, no, patyo nato ng ato ang pride. Kanang sobra nga gugma sa ato ang kaugalingon nga wala na tay pakialam sa uban. Nga naman ang uban greedy because they want to have everything sa ilaha. So mangawat sila, wala sila'y pakialam nga ang uban nalamangan nila. Wala sila'y pakialam nga mupatay sila. Nga naman para lang sa ilahang kaugalingon. Because they want this, they want that, and I will do whatever it takes to have it all. O, sayawa kaayo na nga batasan, no? Kay ungban pod maghuna-huna nga kumuhatag ko, lapilan na lay mabilin sa ako Dili jud na ingon ana, no? Kay ang Ginoo gyud maskin pa imong gihatagan, dili siya makabalos og hatag sa imuha. Ang Ginoo gyud mogamit og lahi nga mga tawo. So ingon ana ang paagi sa Ginoo. Dili kay mo expecta nga mohatag ko ani kay makahatag siya in return balik sa ako You will have no reward, no? Ang Ginoo jud ang reward sa atua in mysterious ways, in amazing ways that you can never imagine. Sulayin ninyo, no? Ang paghatag, pero kinahanglan ang inyong nga heart, no, na ay gugma sa paghatag og dili mali ang motibo, no? So ingon ana nga kinahanglan mohatag ta dili in return. So dili day tungod sa ato nga pride ug tungod sa ato nga kaugalingon, because that is vain glory. Abrihan nato atong Bibles, no? Galatians chapter 5 verse 26. Gingon diri sa Galatians chapter 5 verse 26, no? Gi-remind ta sa Ginoo nga let us not be desirous of vain glory.
Sa Monday na, naghatag ka tapos imuhang i-post sa Facebook, imuhang ipahibalo, gusto nimo nga ma-announce jud, masulti jud ang imuhang ngalan. Ngano man na, those are vain glory, no? Gusto nimo og glory, gusto nimo og himaya para sa imuhang kaugalingon. And that is pride, and that is not the fruit of the Spirit. So i-check nimo kung nakaingon ana nga kasing-kasing og panghuna-huna. I-check, no? This is not in line sa prinsipyo sa Ginoo, no? That is vain glory. Dili nato i-glorify ang ato ang kaugalingon, no? Provoking one another, envying one another. Nihatag lang ta tungod kay na envy ta. Hala ni sikat siya. Grabe iyang dungog kay grabe iyang gipanghatag. Ay labuan pa nako ang iyang gihatag. So, imuha nga drive sa pagpanghatag. Why? Because of envy. Envy of vain glory. So, giingon diri no, let us not be desirous of vain glory because that is pride jud na siya. Nasuko ra ba jud ang Ginoo anang pride, no? Suko kay ang Ginoo ng pride muna nga kita tagsa-tagsa na man gyud tay pride, no? Muna nga dapat i-check nato always ang ato ang huna og kasing-kasing nga patyon ang pride, no? Okay, ato nga abrihan ang ato ang Bible sa Philippians chapter 2 verse 3, no? Giingon diri, let nothing be done through strife or vain glory. Di ba? So vain glory manggod na nga pasidunggan nato ang ato ang kaugalingon. Let nothing be done, no, through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. So, dili ta mo desire og vain nga glory. Mo bitaw na nga magbantay tanong anang sa Facebook, gigamit kaayo na ni Satanas kana nga platform, no? Nga para mo gawas, no? Kanang i-stir niya, no? Kanang i-provoke ta to be desirous of vain glory. Sabi na, sige kag post, ay sayang pod no, nilaag ko sa, asa ba nilaag ko sa Japan atong kuan December, ni wala man lay nakabalo. Ang makabalog yun sila nga kaya kay nako magkuan mulaag kaya nako mo adto bisan asa kay I have money o nakay mga gwapong masakyanan hala post pila nakabuka mong sakyanan picture di ba nya dayon gamiton dayon ang Ginoo. Thank you Lord for the blessings. So ang pangutana ang Ginoo ba jud ang imuhang gipasidunggan or ang imuha nga kaugalingon gigamit pa nimo ang ngalan sa Ginoo, no? So dili jud maayo ingon ang Ginoo, dili nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Mao na nga daghan kaayo mga magigsuon, daghan kaayo magkapamilya, nga unsa man nag-away, dili lang nag-away, nagkasuhanay, nagpinatyanay. Just because sa mga gagmay nga mga butang, gagmay nga yuta. Nga naman na, because of greed, because of pride. Una nga kinahanglan, pangayuon nato sa Ginoo nga matanggal ng tanan, no? So always nato i-appeal sa ato ang prayer jud. Sa atong prayer every day, morning and evening, i-check nato atong hearts ug atong mind. And ingna pangayua sa Ginoo nga Lord, please tanggala ang tanang dili maayo sa akong huna-huna og kasing-kasing. No? Kaning mga envy, kaning pride, hatred, tanan Lord nga dili maayo, nga dautan nga mga panghuna-huna. Please Lord, tanggala kini, no? So kinahanglan ato na siyang iampo kanunay sa Ginoo. Kay nga naman kita normally man gyud no makasasala ta. Normally jud kita nga mga tawo na atay pride, na atay hatred, na atay envy. Pero ato nang iampo because by God's grace mawala na siya, no? Kung always ta filled with the Holy Spirit. When you are filled with the Holy Spirit, o lahi ang manggawas sa imuha nga bakba, lahi ang magawas sa imuha nga actions. Nga naman, ang Holy Spirit man ang nagkontrol sa imuha.
Muna always nato pangayoon ang fullness of the Holy Spirit para dili mo patigbabaw ang atuang kaugalingon nga pride, but ang Holy Spirit mo ay mo work sa atua and matingala ta sa mga changes sa atua nga kinabuhi. And I have experienced that, no? Nga, makaingon ka ba? Hala, gibuhat lagi to sa ako Natingala lagi ko kay, angay jud ta siya ikasuko, no? Pero wala lagi ko nasuko. Naluoy noon ko sa iyaha, ngano iyan ang gibuhat, ngano man, padulong ang curse sa Ginoo sa iyaha. So ako siyang iampo. Matingala ka, ngano man, dili na ikaw, it is the Holy Spirit that is in you. And amazing kayo ang mga mahitabo sa imuhang nga kinabuhi. Naadyo kay love, na kay joy, na kay peace, no? Tanan ihatag sa Ginoo. Muna nga kinahanglan always nato pangitaon ang Ginoo. And siya jud motubag ka nato, no? So muna nga kinahanglan kita daw nga mga women, kita nga mga wife, unsa daw dapat ta mobalik ta sa ato ang verse sa Proverbs chapter 31 verse 20, kinahanglan nga kita kabalo mo tabang, no, sa mga nanginahanglan. Og dili ta mo pili kung kinsa ang atong tabangan, kay mag-expect lang taba og something in return, no? So, and kung atuan ni siyang buhaton, we must do it in secret, no? Dili nato nga ipakita sa uban nga mga tawo, dili ta magsigig stulti, dili ta magsigig announce, post sa Facebook, and kinahanglan nga buhaton nato ni nga malipayon, no? Og naa sa atong kasing-kasing, dili kay napugos lang ta. Og dili tungod sa ato ang vainglory, but tungod sa Holy Spirit nga naa kanimo, aduna kay gugma sa paghatag. So usahay mo ingon ta nga, unsaon ako paghatag nga ako mismo walang wala man, no? Pero abi ninyo, ang Ginoo mo provide jud. Ihatag, share lang gud. So kung unsay naa ka, di mo na ang ihatag. No? Dili nga mangutang pa ka or mangawat ka para na kay mahatag, unsa ang naani mo? Muna ang ihatag, no? Dako na kaayo na, no? Malipay kayo ang Ginoo ana ngano man, wala ka nagdinalo nga maskin ikaw nga nagkalisod. That is not the reason and that is not the hindrance nga dili ka makahatag. No? So mas panalanginan jud ka sa Ginoo, maayo pa ni siya kay walang wala pero nakahatag. Na ay gugma sa paghatag. And also that is faith. Lord, ako ning hatag kay nakakita ko mas kinahanglan niya. Abi ninyo, balikan yun na siya sa Ginoo, manifold blessings. Matingala na lang ka kwarta nga wa nimo gi-expect, no? And i-multiply pa na sa Ginoo. Na experience kaayo namo na, no? Giapil pa gani ni Pastor John sa iyang wali. Kuyaw kayo ang Ginoo, ayaw jud i-underestimate, no, ang Ginoo. Kaysa diyang katong naami kwarta nga 500 na lang. Nya naami lubong pagka Saturday. So, niya na si Pastor John nga ato ang tago na lang ni 500. Kay parang para sa lubong kay medyo layo-layo ra ba to. So, magpatubil mi mahal na ra ba kaayo ang krudo karon. Pero abi ninyo, nag-ampo mi sa Ginoo. So amo lang itong gitaguan. And then gi-stretch out na mo kung sa mga resources nga naa para makalabang mi sa mga pila pa kaadlaw. So, kabalo mo, unsa ning sulti lang dahil si Pastor John sa akua, ingon siya nga, grabe ang panalangin sa Ginoo. 500 ang atong nga kwarta, gi-times 10 sa Ginoo. Naay nag-ingon nga, Pastor John, kuwaa akong tithes dinhi. Pagtanaw ni Pastor John, 5,000. You see, ingon anak kaayo ka-amazing ang Ginoo. No? Mga ways nga dili nato mahibalaan and very unexpected. And ang Ginoo matabang just right in time. No? Dili advance, dili late, but right in time. Ngano man na, tungod kay kita, gitudluan ta sa Ginoo how to be patient. Unsaon pag-ampo. And ato ang faith, no? Naatay pagtuo nga ihatag na sa Ginoo ana nga moment. So nindot kaayo, no? Nga ma-experience ninyo ang sama ni ana. So kinahanglan nga dili ta magdinalo, no?
muhatag ta kay ang Ginoo mubalos ra jud. Ayaw pag-expect nga ang imong gihatagan maoy muhatag og balik sa imuha, no? So muna sa verse 20 nga kinahanglan kita ready nga motabang, no? So especially kita nga mga asawa, tabangan nato itong mga bana, no? Di nato pasagdaan. Pinaka number 1 nato tabangan ang ato ang nga bana. So mubitaw na nga kuan, no? Nagminyo ta o nga naman para magtinabangay, dili kay mag-awayanay, di ba? So wala ta nagminyo tungod kay mag-awayanay, but together, no? Mag-build mo og family o magtinabangay mo sa tanang butang sa pagpadako sa anak, no? Nga uyon diha sa prinsipyo sa Ginoo. So helping each other. And then sa verse 21, she is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. So diri sa verse 21, diri pud nakita ang usa ka virtue, no? Sa usa ka woman nga dili daw siya mahadlok sa snow. Kay nga naman, she is prepared. So kita pud di ay nga mga asawa kinahanglan kabaluta mo prepare, no? O mag-plan out ta. Atong planuhon in advance. Dili kay wala lang lagay-lay lang ta. Ginakill nato ang time. Dili ing ana, kinahanglan dapat kita productive. Kinahanglan kabaluta mo tan-aw kung unsa ang naa sa unahan. But dili mag-worry. Sahay no overthinker rabat nga mga mga babayi, no, mga asawa. Hantod magtutok na ta sa mga problema. O dili ipod ingon ana, no, nga pag-prepare. Kaya naman naaman tay faith sa Ginoo, di ba? Nga ihatag na siya sa Ginoo sa atoa. So dili ta mo worry mo nang we are not afraid, no? She is not afraid of the snow for her household. Ako na mga students sa una, teacher glad na natay snow diri, no? Okay, maibog man sila, especially atong no? Mga December o mga Christmas season. Makakita din sila na ay mga snow, mga post o na ay mga snow globes. Magtanaw na kung kalipay man jud pod, no? Tanaw ka. Pero abi ninyo kung kitahay na adjoy snow, dili ma-afraid ka ngano man. Pwede man na siya ikamatay, magkasakit ta, di ba? O kay too much kaayo nga kuan. Temperature o bugnaw, kita gani magsigilag ulan-ulan, unsa may mahitabo sa atoa. Wa na gipang flu na dayon ta, gisip-on na ta, una na tay fever. Dili binuang nang mag-snow mo bitaw na nga didto sa American na sila heater. O kay kung dili mamatay jud ka. Mura ka gibutang sa freezer, labaw pa. Ana katugnaw kung naay snow, no? Samot atong niaging panahon sa dihang gi-write ning Bible, na ba day heater atong panahon na? Walay heater, no? Wala pa'y heater atong mga panahon na. So, makaulaw na kalakagiyon sa kanila pag-survive, no? Kaya nahitabo po na atong niagi nga December, ako mga igsuon, no? 2 of my siblings na naman good sa Amerika. So, nanglaag sila. Adto sila sa zoo man siguro to or sa park. Kaya naglaag sila para bonding. Ug sa dihang ang sakyanan nagka-trouble, dili mo andar. Unya pa-closay na ang kanang katong ilang gilaagan work amusement park. So sa ato pa naana sila sa gawas. So mangita sila to take shelter. Sila sige lang kay pagsulod na to sa sakyanan na nabitaw heater ug sa dihang wala ni andar ang sakyanan. So nagproblema kaayo sila. You see unsa ka problema ang snow, no? Pwede ka mamatay, manggahi ka sa katugnaw. Dabaw na sa una kay wala pay heater. So, she is not afraid of the snow for her household. Ngano man, ang mama, no, nag-prepare na dayon. Makahinumdum ko sa akong mama, amo ni siyang gitawag og incubator. O kay init, maguna body sa akong mama. Mura ba ka ng anang chicken gani, nakakita jud ko anang inaan. Di ana niya, gispread yang wings. Tingala ko bata pa ko, kay farm man akong tatay. Pag ato na ko sa farming, kula katambok anak nga hen. Dili di ay to iya nga ding mga piso nakatago day tanan diri sa iyang body, so yang gi-cover sa iyang nga wings, no? Okay nga naman nang kuan og init sa ilahang nga mama.
Oh, so sa amo ang mama po, sa mo tong magsakit mi, humutapa jud mi sa among mama tapos mura dayon mi og incubate. Murag maayo dayon mi. Dili jud murag, maayo jud no. Especially nga naa pa jud ang kanang ma-feel nimo nga naa joy love and care ang imuha nga mama. So kita nga mga mama no, we are prepared sa snow pangandaman na nato. Sama usab kanang snow no, labaw pa pud na siya sa bagyo. Kintahay na yung mga kuan, hailstorm, o di ba? Anang bagyo, ulan, ug hangin. Unsa na lang kahaog ang mga hulog, dili liquid but solid. Kaya unsa man ang snow, liquid man na siya, solid man na siya nga water, no? Nag-crystallize, nahimong ice, no? So hadlok oy ang snow. No? Napagay mga buak ana nga mga windshield pag dagko jud unay mga hailstorm. Muna nga kita ready. Kita po dito sa Pilipinas, sige ta maagihan og bagyo no. O muna nga ready nga naman imo i-secure ang imuha nga household. So sama po sa ato nga pamilya, kinahanglan kita nga mga women, we should prepare ourselves, no? Kinahanglan nga mahimo tang strong. Ato abitaw na nga nahisgutan pod no. Diri sa verse 17, kung ato ang balikan, she girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. Andam na to ang atong kagalingon nga mahimo tang strong ano man kay para moabot ang bagyo, not just bagyo nga literally pod no, ana pod pangandaman di po ng bagyo sa kinabuhi no, not just kanang bagyo nga literal but bagyo pod mga problema nga moabot sa ato nga panimalay. Kinahanglan nga prepared ta. No? Saan mo dyan nato pag-prepare? How to be strong? Saan man nato nga mga strong? And dili ta mahadlok sa snow, o dili ta mahadlok sa mga bagyo nga mga abot sa ato ang kinabuhi. Nara pud ang answer, no? Dinha sa second half of the verse. For all her household are clothed with scarlet. Unsa man daining scarlet? The scarlet represents the blood of Christ. Kinahanglan di ay nga atong i-make sure nga ang nagtabon sa atong panimalay mura jud ay makapastrong sa atoa. It is the blood of Jesus Christ, no? So dili pinaagi sa atoa, magkuan ko, mag-workout jud ko para jud ko strong, dagko kay kog muscles. Tama man pud na nga kinahanglan atoa pod i-ready ato ang kaugalingon physically no. Kay kung magkasakit ta, una gyud tay moto mga inahan, bawal magkasakit jud ang mga nanay. Kay kung magsakit ta, mag-unusa na lang. Wa na nagkabalintong yagaw na sa panimalay no. Masakit lang ta, isa duha ka adlaw, pero tinang hugawa sa balay, puno na ang mga labunon. Tanan wa nay ko ano, wa nay order, so magubot na munang bawal. So dapat pod nga ato pong take care pod atong self no, muna nga physically pod, and also kinahanglan mahimo ta nga strong pod spiritually kay ang atake pod no, dili lang man ka ng mga ingana nga mga problema, mga inadlaw no, nga makita nato physically, but ang Satan no, ang atong kontra nga si Satan, always na siya nagapangita o gamay lang nga crack nga maka-creep in siya sa atua nga family. Muna nga we see to it nga atua nga gibantayan ang atua nga pamilya. So makakita na gani ka sa imuha nga anak. Uy, kuan man ni suway man ni siya, uwa na may simba-simba. Pabalik ka, dili pasabot nga naminyo na imong anak, wala na kay pakialam. Ang ato ang pagkainahan, no? Kana makita nako sa ako nga mama, no? Naana na may mga pamilya, pero always jud siya ga-remind, especially sa akong mga igsuon nga nasa Amerika. Lahi na ba di sa Amerika, halay ang kultura, basin makalimot mo. O pagsimba sa Ginoo, ayaw jud kalimti ng Sunday. Lahi ra ba pag nasa Amerika kay busy ingon ana. Diba? So kinahanglan atong i-prioritize ang Ginoo. So ing ana ang role nato no nga mga ginikanan, i-make sure nato nga tagsa-tagsa no. Giingon baya diri for all her household, all muna nga tagsa-tagsa nga mga anak nato, di kay mag-focus lang ta sa usa ka anak. May ning ako kay isa ra man no among anak. Pero kinahanglan i-focus tanan yun no, tanan member sa family. Tanawa pud imong bana, magtinabangay mo, mag-check kanay mo.
no? Yung bana mo check sa imuha, ikaw pud mo check sa imuha nga bana. Tan-awo nato tama pa ba ni naabot ta sa tama? Wala ba naka-creep in, naka-penetrate ang Satanas sa atua? Wala ba influence ni Satanas sa atua? So bantayan nato. Di ba? Muna mag-inampo ay ta. Always nato ipa-remind sa atua mga anak every time nga mugawas sila, padulong sa eskwelahan. Nak, pagtarong og eskwela ha, ayaw pag binugoy didto. Naot unta nga mahimo kang panalangin karong adlaw sa imong mga classmates, sa imong maestra. So always nato ipahinumdum sa ilaha, constant, no? Dili ta maluya, moingon ta nga gikapoy na manggug ko, muora manggud na gihapon siya si ingnan, ayaw undang. Gitudluan ko ta sa Ginoo nga para mahimo tang patient. And kabalo ta mangayo pa jud sa Ginoo, ampo. Ludi, no? I-pray over imong anak samtang natulog. Kanang mga anak yun gahig ulo og pasaway, ampo gid na, no? Ampo gyud. Maski pag dili pasaway, maski pagbuotan nga bata nga naman, pwede gihapon na sila makorrupt in time. Sumuna nga ato jung andaman nga kinahanglan kita spiritually strong nga dili makapenetrate ang yawa sa atua, no? So makita nato nga dinhi gani, no? Di ba si Rahab? Si Rahab atong basahon na sa Hebrews chapter 11. Kabalo ba mo sa story ni Rahab? So si Rahab katong harlot nga nagtago sa duha ka spies, no? And then iya man gitabangan, no, ang katong mga Israelites mo una nga gi-save siya. Okay, Hebrews chapter 11 verse 31. Okay, gingon diri, by faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. So nitabang manggud ni siya, no? Kani si Rahab, no? Harlot siya, dili pud maayo ang iyang nga kuan ba, reputasyon, no, as babae. Pero ngano man siyang gi-save siya. Gispare man siya sa mga Israelites, gispare siya sa Ginoo. Tungod kay siya nituo, napod siya repentant nga heart, no? So, iyahang gitabangan itong mga spies kay nakita man niya nga ang Ginoo nga ilahang gisimba, no? Tinuod and gamhanan gyud. So naa siya faith. Muna nga, perished not. Unsa may gibuhat ni Rahab ani? Kung makita nato, no, sa Joshua chapter 2. Itong basahon sa Joshua chapter 2 verse 18. Mga gipambuhat sa mga babayi, no? Ngayon nakasave sa ilaha nga panimalay. Tanawa, di ba na-save sila ani? Joshua chapter 2 verse 18. So giingnan siya ani, no? Katong sa duha ka spies, no? Chapter 2 verse 18. So kung basahon nato kaning Joshua chapter 2, dili nato makita, no, ang katong kuan story kung giunsa niya pagtabang aron katong mga spies dili madakpan kun dili makaikyas sila, no? Yaha siyang gipasaka dito sa ilahang roof and then gipaagi sa ilahang window para nga makatakas and ma-safe ang mga spies. So tungod ato nga gi-save ang ilahang kuan, no, kinabuhi nituo magud siya sa Ginoo ato. So munang giingon dayon dire nga, behold, Joshua chapter 2 verse 18, behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread. Diba? Sa totong gibasa sa Proverbs chapter 31 verse 21, no? Giingon didto nga, for her household is clothed with scarlet. So kanipod tanawa tong balay ni Rahab, no, gispare. Kay giguba baya to, no? The walls of Jericho fell down. Dinhi man gipildi sa mga Israelites, no? Ang kaning Jericho. So gipabutang didto ang scarlet thread. Nagrepresent ni siya, no, nga naay salvation, no? Maluwas sila.
So thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father and thy mother and thy brethren and all thy father's household home unto thee. And it shall be that whatsoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. And whosoever shall be with thee in the house, the blood shall be on our head, if any hand be upon him. O so giingnan siya, kung kinsa to, imuhang mama, imuhang papa, pasudla diri sa balay, and igawas na, no, ipakita ang kaning scarlet nga thread. O kay muna siya, no, nga timailhan mo nga i-save ka, dili ka apilon, no? Kato nag-atake na ang Israelites sa Jericho. So na-save sila. So giingon siya nga dapat na aton sulod sa panimalay o ayaw pagawsa kay kung makagawas manggaling na unsa daw maapil gyud sila, no? Maapil sila og patay, dili sila ma-save. So muna nga pasudlon sa panimalay o kadto nga panimalay muna nga kita, no? Kinahanglan nga kana ato ang mga anak, ato adyon na silang i-properly monitor. Kay lisod man na, no? Kitahay kita diri sa balay, pero lahi na usahay ilang mga actions kung naa sila sa gawas, no? Naami parent sa una. Nakig-away siya, no? Kay nasuko siya nga among gisuspend ang iyahang anak kay daghan og mga offenses. Offensive jud sa iyahang cellphone, naaday siya mga kuan, kay amo man ginakuha ang mga cellphone, no? So, nga nasakpan siya nga kuan nagtanaw og mga kuan maot nga video then iya mga actions pangit kaayo ihapang gi kuan no gi bully pa niya ang teacher mga bastos nga pagkastorya. So niingon siya nga ay nagasimba jud na ang ako ang anak, uningon ang mama wala siya nituo. So iyang gidapigan ang iyang anak nga nagasimba jud na ako ang anak sa among balay wa jud ko kadunggan niya musulti og bad words ingon ana. Pero wa siya kabalo iyang anak di ay nagtago na dito sa kwarto unsa nagipang tan-aw dito nakakorap kaayo sa iyang anak nga ultimo ang mga aksyon sa iyang anak nga dili maayo mga binastos ngano man pangit no mga videos iyang mga gitan-aw. So wala nagpakita iyang anak iguog ingon anang action dito sa ilahang nga balay. So kita nga mga mama, hibalon pud nato unsa day ang mga gibuhat sa atong mga anak sa gawas sa panimalay. Kay usahay pag nakaatubang sa tuwa maayo kaayo. Muna nga dili lang pud ta pataka abi kay anak nato mulaban na dayon ta. Hibalon sa nato, no? Dili nato i-compromise, dili nato i-defend ang atuang anak sa mga mali nila nga binuhatan. We have to correct them. No, ato jud nang i-correct nga naman duty nato na as parents, especially sa mama. Okay, mas permi nakauban sa anak, mas makakita ta, mas dali ta makakita ug makamonitor. Kay lahi jud pud og klase nga pag-monitor mama, mura mo gutag mga ano, NBI. Kaya kayo mag-investigate ba no? Mga investigador kayo. Kasi mabusisi ta, makuan ta. Muna nga, mahibal-an nato. Ug kung mahibal-an nato, usahay, naapadyub ko'y mga ginikanan nga mahibal-an nga, wala na lang ko, nibanha sa kuwang bana. Oy, kay madako na kayo, magubot na. Ayaw pag-ingon ana. No? Ayaw na itago. So, nag-compromise ka. Ayaw imuan na. No? So kinahanglan nga uban mo sa imong nga bana, no? Sa pag-train, sa pagmatuto kay bilang di sa papa nga everything is fine, everything is running smooth nga naman ginatabunan di ay basing gitabunan dai sa asawa, gitabunan sa mama. So dili nato i-compromise, no? Muna nga kinahanglan i-check nato sa atoa nga panimalay, no? Muna nga sa ato ang panimalay, unsa dapat ang atong clothing? Clothed with scarlet, no? The blood of Jesus Christ. Nga muoy naglimpyo sa atoa. Mauna nga, tungod sa blood of Jesus Christ, matanggal na tanan nato nga mga impurities, matanggal ang tanan nato nga mga sala. Tudlo nato na sa atoa nga mga anak. And ihatag nato no kinahanglan ato silang pahibalon isigurado nato ang kaluwasan kaya ang salvation is individual ubasin nagtuo lang ta gidala-dala nato tong anak sa simbahan pagkahuman day ini rapture dili din nato kauban ngano man
Gasimba-simba ra di ay nya pagkahuman wa di nato na klaro kung save bagyod. Nagsige tagwali sa uban unya ang atua ding anak nga kauban mismo nato sa panimalay dili di ay save. Wala di ay Ginoo sa ila ang kinabuhi. So number 1 nga unahon nato sa atua nga panimalay, kinahanglan ang ato ang panimalay no naa ang Ginoo dinha. Muna ang salvation, muna nagrepresent katong scarlet nga thread nga naa sa panimalay ni Rahab. Isa pa pod katong sa Passover, no? Remember katong gi-rescue no or gi-save sa Ginoo, gihawas sa Ginoo ang mga Israelites didto sa Egypt, no? Gihawas sila. So unsa man ang kuan didto? Ang giingon sa Ginoo katong sa last no 10 plagues man to di na nato mahisgutan tanan. Ang pinaka-last ato katong firstborn, no? Mamatay ang firstborn. So unsa ingon sa Ginoo, mo nang gitawag siyang Passover tungod kay laktawan ang naay dugo o magkuhag blood sa lamb o nagrepresent pod tuog blood ni Jesus Christ, that is also salvation. Pero katong panahon na kay Old Testament pa man to, wala pa si Jesus Christ nakaanhi sa kalibutan, no? Para i-save ta niya pinaagi sa shedding of blood, no? As a sacrifice. Si Jesus Christ ang nahimong sacrificial lamb. So katong sa Passover, nagihaw sila og lamb, no? Nga ilang gi-sacrifice, and then ang dugo ilahang gibutangan sa poste sa ilaha nga purtahan. It represents the blood of Jesus Christ. Kaya nga naman, kung naa ang Ginoo sa atua, pasabot ani, makita sa yawa, tanawa kana ayaw na hilabti nga panimalay nga numan iya na sa Ginoo. Muna nga kita magpailat ta nga ato ang panimalay iya ni panimalay ni sa Ginoo, kinahanglan mahibal-an na sa tuwa nga mga anak nang ato ang panimalay atuan na siyang gihimong sacred. Di ta mo sugot nga sa ato ang balay gintahay na may mga friends sa ato mga anak nagdalag ilim nun, dili ta mo sugot ana. Or basin atong anak pa mismo mo nag-serve og ilim nun, dili ta mo sagot ana, no? Manigarilyo sa balay, ayaw hugaw-hugawi, no? Himua imong balay nga sacred nga place, no? And labaw sa tanan ato adyong kaugalingon which is the temple of God, no? So sa Romans 8:31. So dili ta mahadlok. Muna balikan nato no sa Proverbs chapter 31 verse 21. So dili ta afraid, di ta mahadlok sa mga problema, sa uban pa nga mga dautan nga moabot sa atoa nga panimalay because we are clothed with scarlet. We are clothed with the blood of Jesus Christ, no? Kay ingon diya sa Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? So atuan ni siyang padayunon no kay naa pa unta gusto pa nako kuan ang verse no kaning sa Psalm chapter 91 nindot kaayo ning atua nga hisgutan nako ang Ginoo naa sa atua nga panimalay wala joy makahilabot kanato. So we make sure no nga kita nga mga ginikanan kita man jud na sa panimalay, we make sure nga ang Ginoo naa gyud no sa ato ang panimalay. Okay, so atong pasalamatan ng ato ang mga viewers. Okay, number 1, ang ako ang mother. I miss you ma. Gahapon lang miniabot no from Balyangaw but then I miss you already. I always miss you. So si Mama Gloria Villanueva nasa Balyangaw together with my sister si Glorian, and then si magkanta no si Vivian magkanta diri pod sa Davao kaning mga igagaw ni Pastor John si Gaga Camelinda Gabika kang kuan pod no kay Tata Caballes diha sa inyong panimalay kay Engineer Jeremy pod, and then kang Loida na Australia sa Balyangaw, balik ta sa Balyangaw, ila Ma'am Malu and Ma'am Neneng Armada diha sa Southern Poblacion sa Balyangaw. Thank you very much for watching. From Samal, salamat po sa pag-watch no kay Sister Noime Pahe, o ban sa iyahang family, o kang Limwell.
Hi sa inyo ha din ha. Happy New Year. Kay Ate Ruth Pedrano diha sa Matina, kauban sa iyang panimalay. Salamat no sa pagpadayon jud sa pagsuporta sa ato nga buluhaton. Sa mga bakalan mo kay Ma'am Medita, and then kay Ate Ronya pod o kang Gwyneth. Thank you kaayo sa pagpadayon kanunay no sa ato ang Bible study. Sa akong tita from Oroqueta City, si Tita Ellen Canono. Thank you kaayo tita no sa pagpadayon no sa ato ang buluhaton. And then kang Sister Risa sa amo ang silingan, diri ra sila duol. Kay Sister Risa Villacrucis and sa tibok panimalay sa mga anak sa tibok Villacrucis family. And then kang Tita Annabel diha sa Baliangaw. And then katita Pachi pod Villanueva, murag naa ni siya sa States karon. Si Tita Army o bago ra mi nagkita, silingan jud namo ni sa Bulalo. Thank you for watching Tita Army, kauban kang Tito Julius pod. Tita Army Cesar. Sa Australia, kang Ate Bading, Sol Bakalan mo. Thank you for watching. Sa Castro family, dinha sa Toril, kay Ma'am Juby, and then kang Ma'am Alma Usab. O kang Ma'am Blessy Adukal, dinha sa Toril, o sa ilaha po nila, Ma'am Chacha pod. Ilahan ni Liberty, Sister Liberty Molina, kay Brother Edward. Happy New Year po sa inyo ha. Sa 40 family kay Sister Lani. And from Calamba sa Misamis Occidental kay Tita Elma Garay. Also kay Happy pod. Salamat sa pag-watch. Sa mga Dilya pod no. Kay Nanay Wilma, kang Weng, kang Eden. Salamat pod sa ilahan ni Jill og ni Iris ato ang mga young people. Salamat kay ani nila no and kay Maymay. So kani jud sila ang dako kaayo nga tabang og suporta sa ato ang church no sa young people, sila ang nag-lead. Salamat kayo sa paghatag sa inyong support sa inyong mga talent no nga gi-offer ninyo diha sa Ginoo. Kani pud sila kanunay ang nagatabang sa paglimpyo sa simbahan. God bless you sa inyong serbisyo sa Ginoo. Kang Teacher Ana Villanueva diha pud sa Baliangaw, ako ang igagaw. Thank you for watching Teacher Ana. Ka Ate Jaja pod from Japan. Ka Ate IC, Happy New Year Ate IC. Kay kuan pod no, Sister Harriet Balani sa tibok Balani nga family, Happy New Year. Kay Ate Annabel Lastimoso. Hi te, thank you pod no sa pag-watch sa kanunay and regards of Happy New Year sa inyong tanan and also kay Nanay Ludi. Ang ako adjud nga permi nga kakuan ka-chat. Bilib ko ani Nanay Ludi oy. 80 plus na pero maayo pa jud kaayo no. Kung kita jud mga lagad, malipayon nga nga lagad sa Ginoo no. I-sustain jud ta sa Ginoo. Okay. Kay Ate Gay pod and kay Via Magallanes no. Salamat kaayo sa pag-watch. Kang kuan pod, kang Joanna Franco, no, Shona, thank you for watching. Sa ako pong igagaw, kang Jeffrey Villeson, sa Bislig pod, lugar sa ako ang mama, nadiha ako ang mga tita, si Tita Dalia de Castro, si Auntie Nim, salamat kaayo sa pag-watch ninyo dinha, no? Kauban pod kay Ate Bibing, kang Mona, i-regards ko sa tanan nako nga mga igagaw din ha. I miss you so much. So salamat kaayo sa pagpaminaw and sa pagsubay sa ato ang Bible study. And also kang Janet Galior. So salamat kayo no sa pag-watch and pagsubaybay. Salamat kayo sa tanang suporta nga inyo nga gihatag ani nga magpadayon no. You're such an inspiration para maka-continue and please share para kani mas spread pud nato sa uban no aron nga magnilig-unay ta nga ug magtinabangay ta nga mga women aron mabuhat nato ang role para magkaroon ta og strong family no.
strong Christian family. So tomorrow we will see you in our Sunday worship 9:30 mahuman taog 12. So I hope that you will come on time, no? Ato pasalamatan ang Ginoo. This is the first Sunday sa 2024 and I hope nga himuon nato nga New Year's resolution. Nahisgutan po nato, no? Nga dili New Year's resolution. So dapat New Day's resolution. So adlaw-adlaw na nato himuon nga resolution kay para nga we will be reminded, no? And then ato apong suportaan ang ato nga devotional kada adlaw nga gidala ni Brother Christopher. Sa Sunday pod, sa hapon, ang kang Brother Real pod, no, prophetic hour, ato apong kuanan, suportaan, no, atong i-like and i-share pod, no, para madunggan pod sa uban. And then, ang sa mga young people pod nga ministry, ang ilaha pod nga gospel hymn session. So, padayon ta, mag-inam po ay, and magdinasigay, kay hapit na jud mo abot ang Ginoo. So, dili ta ginaya or maglagaylay lang sa simba o pag-alagad sa atong buhi o tinuod nga Ginoo. So, let us redeem the time, i-double time nato, and mga lagad tarong sa Ginoo. So, mag-ampo ta in closing. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for the wonderful message that you have given us. Thank you, Lord, sa imuha nga mga pulong that will encourage and remind us. Lord, we ask for forgiveness of our sins. Help us, Lord, to apply these words in our hearts, Lord, in our mind, in our actions. Be with us, O Lord, in everything that we do, and fill us always with your Holy Spirit. Lord, help us to be virtuous women, and praying, Lord, that we will be a blessing to each and every one. Guide us always, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.